Ang mga pinakabagong balita at mahalagang isyu na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay Pisala. Ito na ang mga unang balita. Muling pag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang mga petisyon ng ilang transport group para sa taas pasahe. Kasunod nito ng utos si Transportation Secretary Giovanni Lopez na simulan na ang pagproseso sa mga fair hike petition. Sa kasalukuyan, nakabinbin ang petisyon ng grupong Manibela na dagdag na 2 piso, habang 10 pisong dagdag ang hilin ng grupong Piston. Sa gitna ng rally ng Manibela kahapon, dumating si LTFRB Chairman Vigor Mendoza. Sabi niya, pinag-aaralan din nila ang posibleng pagtaas ng fuel discount sa 15 pesos kada litro para makatulong sa mga jeepney driver at hindi kailanganing magtaas ng pamasahe. Nagsimula na magpadala ng mga sampina ang impeachment court para sa ilang financial records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ang kay Senate Sergeant-at-Arms Alfred Corpus, kabilang sa mga pinadalhan ang Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilang bangko. Binigyan ng mga ito hanggang July 30 para ibigay ang hinihinging records ng bise. Sabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, may mga sumunod na sa sampina at nagbigay ng kopya ng mga tseke. Bagaman pinayagan ng impeachment court ang pagpapasampina sa bank at tax records ng bise, 5 senator judge ang nagsumite ng pagtutol dyan. Kabilang sa mga tinutulan nilang masampina ay records ni Duterte nung hindi pa siya Vice President. Wala pong impeachment trial sa July 27, araw ng State of the Nation address ng Pangulo. Gayun din sa July 28. Itutuloy ang paglilitis sa July 29 sa bago nitong schedule na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sinagot ng prosecution team ang komento ni Senator Judge Robin Padilla tungkol sa kanila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam nyo, Baka nagkamali. pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. The prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. As we say, it is the nature of the beast. Siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. Talbog sa inyo. Paglilinaw ni Padilla sa isang pahayag matapos ang paglilitis, ang kanyang komento ay kaugnay sa usapin ng patas na partisipasyon sa impeachment proceedings ng mga testigo at senator judge na may kinakaharap na reklamo o kaso. Pinuna rin ni Padilla ang mga nag-iingay sa gitna ng paglilitis. Paliwanag ni Kapunan, hindi may iwasan na mag-react ang mga abogado sa gitna ng paglilitis. Humingi siya ng paumanhin kay Padilla kaugnay nito. Nakapulong ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ang kanyang counterpart sa Pilipinas na si Secretary Maria Teresa Lazaro. Ayon sa DFA, ginit ni Lazaro sa naturang pulong ang mariing protesta ng Pilipinas sa konfrontasyon sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Sa naturang konfrontasyon, 2 sundalong Pinoy po ang nasugatan. Ang pag-rescue sa kanila, hinarang at binuntutan pa umano ng China Coast Guard. May unang balita si JP Soriano. Matapos ang pangahampas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng medical evacuation para sa 2 sugatang sundalo na kasama sa mga nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Pero nang makarating ang barko ng PCG sa Ayungin Shoal, ni-radio challenge sila ng barko ng China Coast Guard. China has indisputable sovereignty over Nansha Qundao and its adjacent waters, including Renaijiao. Parang ang ambulansya, kailangan pa daw magpaalam sa kanila. We never ask permission from the Chinese government.
Kasunod nito, dumating ang 4 na barko ng CCG. Isa sa mga barko ang nag-deploy ng inflatable boat na humarang sa rubber boat ng PCG. Nasakay ang doktor at nurse na susundo sa mga sugatang sundalo. Pero di napatinag ang PCG at narating nila ang mga sugatang sundalo 11:30 ng umaga. Yari kahit nakabuntot ang CCG 5308 sa buong operasyon. Na-evacuate ang mga sundalo at na-turn over sa AFP alas 8 ng umaga. Accordingly, the 2 of this AFP personnel experienced head trauma. The other one has a laceration on his head because of the trauma, which is approximately 7 to 8 centimeters. Muling giit ng PCG, hindi Pilipinas ang pasimuno ng gulo. Taliwa sa sinabi ng Chinese Embassy. Ayon sa PCG, nag-ugat yan sa paglapit ng CCG sa BRP Sierra Madre na outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. I'm not really sure whether the Chinese ambassador is well aware of what's happening in the West Philippine Sea, or he's just stuck with the idea that they own the entire South China Sea. Pero ayon naman kay Chinese Ambassador, kaya lumapit ang China Coast Guard ay dahil sa ginagawa umanong construction work ng mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre. Our people found your soldiers, they're building some kind of a barrier nets, and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. Anya, labag umano ito sa diwa ng kasunduan na panatilihin ang status quo at huwag magtayo ng bagong istruktura roon. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Okay, we agree to the resupply, agreement. But we found they're doing something new. Then they send boats and people to challenge us, ask us leave, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Sinisikap naming makuha ang pahayag ng DFA at Malacanang tungkol dito. Nakaharap ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa bilateral meeting sa gitna ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ang pagpunta sa Pilipinas ng isa sa pinakamataas ng opisyal ng China para sa ASEAN Summit na taon, 2 araw matapos ang insidente sa pagitan ng China Coast Guard at mga Pilipinong sundalo nagbabantay sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, iginiit ni Lazaro ang mariing protesta ng Pilipinas kaugnay sa insidente sa Ayungin Shoal. Inihayag din ang pagkabahala ng Pilipinas sa mga aksyong lumalabag sa karapatang pandagat at naglalagay sa mga Pilipinong mangingisda at sundalo sa peligro. Iginiit din ni Lazaro ang pag-aalis ng mga natitirang istruktura sa Baho de Masinloc. Tinawag ding nakaiinsulto, nakababahala at hindi katanggap-tanggap ang video ng China Daily na inihalin tulad ang mga Pinoy sa mga unggoy. Bago ito, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Qin Quan at ipinarating ang protesta ng Pilipinas kaugnay sa nangyari sa Ayungin Shoal. Sabi ng isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na kasama sa pulong na iparating daw ng Pangulo ang mensahe gamit ang very strong words. Pero sabi ni Ambassador Qing sa panayam ng media, this meeting is very constructive and it's not kind of diplomatic protest and a demarche, pointing fingers to each other. Kaugnay naman ang AI-generated video ng China Daily. Sabi ni Ambassador Qing, it's just media's action, and it's nothing related to government. And there's so many medias in China. We don't have any comment on that. Ito ang unang balita, JP Soriano, GMA News.